Hello mga kasari! Today is Tuesday at ayon sa paniniwala ng mga feng shui expert, ang Tuesday and Friday daw ay malakas tayo makahatak ng third elements. Ano ba yung third elements? Yan yung tinatawag na good energy at saka bad energy. Kaya dapat pag ganitong araw is very productive tayo at saka energetic. Para naman good energy yung maa-attract natin at saka positive energy. Kaya naman for today's video, very productive ang aming araw. At magre-repack kami ng mantika at saka asukal. Pero syempre, hindi lang ako ang dapat na productive at active. Kaya naman, dalawa kami ni Papa Junjun. Ayan. Magre-repack kami ng mantika. Dapat tig-isa kami, sa kanya yung mantika naka-assign. Tapos sa akin yung asukal. Kaya lang, artihan siya. Gusto niya. Kaya lang, gusto niya, ayan, magkasama kami sa hirap at ginhawa. Kaya, tulungan ko daw siya mag-repack ng mantika at tutulungan niya rin ako mag-repack ng asukal. Habang yung aming tindahan, ayan, si Kuya Elijah naman ang naka-duty. Kasi mamayang 12 may pasok na siya. Kaya sisimulan na namin to dahil may i-repack pa kaming asukal. Sa ganitong senaryo, alam ko may mga kasari ako na makaka-relate. Hindi man lahat may iilan na mas pinili na maging katuwang ang kanilang mga asawa sa pagpapalago ng kung ano mang negosyo ang kanilang sinimulan. Para sa akin kasi, magtatrabaho na rin lang yung asawa ko, bakit sa ibang tao pa, hindi na lang sa akin. Nang sa ganon, ang sipag at tiyaga, pati na rin ang determinasyon niya, ako na ang makikinabang. At the same time, kami na rin ang hindi na ang ibang tao. Yan din kasi ang dahilan ko noon kung bakit nagpursige ako na maging self-employed kaysa maging employed. Sa pagiging empleyado kasi, kahit gaano ka kasipag at kadeterminasyon, pareho lang kayo ng sasahurin nung katrabaho mong tamad at walang pakialam sa trabaho. Hindi katulad sa sarili mong negosyo na yung effort na nilaan mo pag sinabayan mo ng sipag, tiyaga at discarding malupit, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga sa resulta. Kasi kung ako lang, hindi ko naman talaga kakayanin mag-isa itong tindahan namin. Nagbubukas kasi kami 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at si Papa Junjun ang opening. Sa aming dalawa kasi, siya yung parang matanda na maaga pa lang mulat na. Habang ako, mas prepared ko yung closing dahil nag-i-inventory ako ng aming total sales at naglilista rin ako ng aming mga expenses. Pero simula nga nang mabuntis ako, bawal na ako magpuyat. Baka kasi si baby paglabas magmukhang eyebag na tinubuan ng mukha. Charot! Kaya no, choice ako kundi maging opening. Nagbubukas ako 6:30 ng umaga. At kung dati natutulog ako sa tanghali dahil nga alas 2 hanggang alas 12 pang duty ko, ngayon hindi na dahil nahihirapan ako matulog ng maaga pag natutulog ako sa tanghali. Pagkatapos kasi namin ng dinner ng alas 8 ng gabi, umaakyat na ako para magpahinga. At si Papa Junjun na ang magpapatuloy hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa dami nga ng sinabi ko, hindi ko na malayan, tapos na pala itong nire-repack namin. Hindi na nga namin tinapos yung 1 galon dahil wala na kami mapaglalagyan. At bago nga tuluyang matapos ang aking pagdadaldal, gusto kong magpasalamat sa isa sa iniidolo ko dito sa Whitey World at certified kasari natin na si Ate JB. Dahil sa mga sharing of good ideas niya tungkol sa pagtitindahan, marami rin ako natutunan kay Ate JB regarding sa real life advices niya. At natapos na nga kami sa pang 10 pesos namin. Hindi na kami nag-ano ng pang 5 pesos kasi mabenta rin naman tong pang 10 pesos. At nakagawa kami ng 35 packs, 35 peraso na tag 10 pieces. Bali 350 yun. Tapos may natira pa na kalahati. Ang bili namin sa ganitong galon is 220. Isang galon. Tapos nakagawa na kami ng 350. So, ang laki rin talaga ng kita. Yun nga lang, tsaga tayo mag-repack. Medyo mahirap nga mag-repack kasi nga madulas at ang hirap nga ibuhol, ang sakit sa kuko. Damo. Kaya wag na silang magtaka kung bakit hindi magaganda ang kamay nating mga tendera. Kasi tignan mo naman, magpapamanicure ka tapos ganun, ipangbubuhol mo lang ipambubuhol ng mantika, ng yelo, kaya naman at least may pera, 'di ba? Pagkatapos nga namin mag-repack ng mantika, asukal naman. Pero yung partner ko, yun nagsundo muna kay Jaya. Yung asukal ko nga pala, na-order ko to kay Mary Mart, 50 kilos last month. Tapos ngayon, ayan, 1/4 na lang siya. Ire-repack ko na to lahat.
Retailer lang ako mga kasari. Tapos per piece lang yung ano. At ang mabenta sa akin is 1/4, 1/4 lang. So, yung 50 kilo, sa 1/4, 1/4, mga 200 pieces siya. Medyo malakas din sa akin yung asukal. Kasi within 1 month, mauubos ko na tong isang sako. Tapos yon, meron akong timbangan na nabili ko sa Shopee. Syempre, kailangan natin yan. At meron din akong sealer. Medyo matagal ko nagamit itong mga to. Kung magti 3 years na yung tindahan ko, magti 3 years na rin to. Kasi nung pagkabukas ko pa lang, na-order ko na to at ginagamit ko na itong mga to. Kaya, sulit na rin yung pag-order ko nito kay Lazada. Sealer, nabili ko lang to worth 300 plus siguro. Tapos, itong timbangan, 100 plus. So, ganun lang kamura. Tapos, ilang taon ko na siyang ginagamit. Kaya, sobrang worth it. Pero, syempre, kailangan pa rin nating ingatan para tumagal yung mga gamit natin at mas mahabang panahon natin sila mapakinabangan. Ayan, maglalapak muna ako habang wala pa si Papa Junjun. Kasi, pag uwi niya, siya na ang magsisealed. Syempre, hindi ako papayag na tinulungan ko siya magrepak ng mantika. Tapos, ako din niya ako tutulungan magrepak ng asukal, diba? 4 to 6 more days later. After almost 30 minutes, ito na nga yung narepak kong asukal. Actually, hindi ko naubos yung natitirang 1/4 na sako kasi kinapos ako sa plastic. Ang narepak ko lang is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39 na 1/4. Tapos nagrepak lang ako ng 4 na 1/2 kasi hindi ganun kabenta yung 1/2 sa akin. So, 4 lang nirepak ko. More on 1/4 ang binibili dito. Kaya, 39 lang na 1/4 at saka 4 na 1/2 yung narepak ko. At, bibili pa kami uli ng plastic para matapos ko. Ganito yung pagkakasealed ko ng asukal. So, yun lamang tayo for today's video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para updated ka sa bawat upload ko. Yun lamang. Salamat sa panonood. God bless you all. More benta and happy selling mga kasari.